will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. At bago tayo magpatuloy, shout out muna sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Well, meron tayong natanggap dito na video ay pinapakita dito itong napakalaking big boulder. Pwedeng natural marker ito kasi napakalaki talaga. At ang maganda ay nasa ibabaw ng bundok. Kapag ganito na nasa tuktok ng bundok na ganyang kalaki, ay pwedeng ginamit yan na natural big boulder marker para sa treasures. Kaya atin ito titingnan ng maigi dito sa ating analysis kung saan pwedeng makahanap ng item. Alright, magandang buhay sa lahat. Balik tayo dito sa ating mga markers na padala ni Katiyats. Well, ito, meron akong nakita dyan. Itong ibabaw, tingnan nyo ito kung ito'y footmark. Ayan. Hindi kasi natin maklaro. Baka footmark yan. Kung saan nakaharap yan, doon kayo magkukay. Example, ito yung harapan. So yan, sukatin nyo ang haba ng kung footmark yan by inch. Sabihin natin 7 inch yan. So kung 7, ay punta kayo sa 7 meters. At doon mag-test dig kung saan nakaharap yan. Meron din akong isang nakita dito. Ito, pwedeng treasure on the spot sign yan. At itong sa ibabaw niya, ewan ko lang kung ito'y triangle, pero tingnan nyo dyan. Ayan, kung triangle yan, and merong malaking parang bowl, kalduhan, di ba? So treasure on the spot. So itong pagitan ng dalawang bato, itong pagitan ng dalawang bato, pwede diyan ang hukay, diyan sa pagitan. Lalo na ay merong footmark sa kabila. And then dito sa treasure on the spot, treasure under in front. So ito yan, no? Diyan ang test dig. So yan ang ating pangalawa. Ito yung una. Kung ito man ay paa, pero kung hindi yan paa, ay dito na lang kayo maghukay mismo sa pagitan. Kung i-drawing natin yan ng side view, nakaganyan yan. Ito yung malaking bato. So ito yung parang kwadrado to eh. Ito. Ayan, kung talagang kwadrado yan, biyakin nyo yan. Baka simento ito, merong laman ito. Kung kwadrado yan na parang simento, biyakin nyo. Ngayon, balik tayo dito sa in-between sa dalawang bato. So ito yung kanyang in-between, gitna. So diyan yan mismo ang hukay diyan. So yan ay mga quick deposit, sucker deposit, quick deposit ang mga ganyan. Minamadali kaya quick sa pagbaon, at maliit lang yan ng mga kantidades. Okay? Maliit lang na mga halaga, pero at least million pa rin, di ba? Sabihin natin 2 million, 3 million worth of assorted jewelries na nasa loob ng kahon. So yan, dito na picture ang ating analysis. Punta tayo sa iba. Ito atin nga ito tingnan in close up. Ano bang meron dito Okay, so meron siyang ito, pero tingin ko yan ay natural lamang, hindi yan man-made. Ang tiyak dito na ginawang marker ay ito, napansin nyo ba to? Ito, nagaganyan, no? Ayan, di ba? Din parang may ganito. So malaking ano yan, di ba? Malaking ginawang marka, nagaganyan, no? So kung ito ay letter titingnan sa harapan, kung T, kung mahaba to dito, kung T yan ay mismo treasure under.
dito lang mismo sa harap ng T na malaki ang hukay nyo. Ano bang lalim kapag mga quick deposit nasa 3 to 4 meters lang. Pagkakaiba ng quick deposit saka giveaway, ang giveaway ay malaki. Ang giveaway ay pwedeng 2 gold bar, 4 na gold bars. Pero ang mga quick deposit ay mga alahas, sari-sari lang, mga perlas, mga gemstone na ninakaw nila, binaon ng mga sundalo. Hindi yan pagmamayari ng general ang quick deposit. Yan ay sa mga sundalo lamang, mga ninakaw. Kaya ganyan ang mga marker nila ay hindi talaga maganda. So ganyan lang kasi nagmadali. So ito ang ating prospect ay front of T. So ano bang distansya diyan? Distansya pa rin tayo, 1 to 3 meters galing sa bato. So kung ito yung bato, side view natin. So 1 meter and 3 meters ang ating test dig. So dalawa. Harap dito sa harap ng itong nagaganyan na sa akin, no? Parang T siya, di ba? Baka malalim tong guhit ng T na pababa. Treasure under yan. Baka nakabaon pa tong bato. So kung tingnan nyo itong dito, kapag letter T talaga yan, treasure under or treasure in front. Punta tayo sa ibang litrato. Ito. Kung nakita nyo to, mga katiyet, so ano ba yan? Parang may marka siya, di ba? Meron nga. Parang yung ano ko to, parang yung General Treasure site na na-vlog ko noon sa The Golden Boy na mga Emperor treasure symbols. Ito ano bang visible dito? Ito mga ganyan, no? Ito na yung pinaghalong kanji, hansya at saka Roman. Yung hansya sa Korean yun eh, kaya hindi mo maintindihan ang pagkasulat. So ito nakaganyan dito, parang may nakaganyan din, may tuldok, di ba? At din ito dito may ayan. Ito under to, ito kaya kung sa tingin nyo ito ay kanji, well, malaking deposito ang nandyan kasi yan ay Emperor treasure symbol, ang mga ganyan. So ito malaking bato, kailangan talaga ito ng detector nyo dito. So dito ang ano niyan, ang prospect natin ay ang harapan ng mga litra. So dito yan na banda, ito. Kaya ang gawin nyo dyan ay kumuha kayo ng merong kagamitan na kakilala nyo na treasure hunter at i-detect ang palibot ng bato at ang gilid ng mga bato, kasi pwedeng merong nilagay din yan sa loob ng bato, kasi ang loob ng bato na yan, malaki na bato yan eh, pwedeng merong chamber na ginawa dyan. Ngayon tingnan nyo in top view, tingnan nyo ang bato kung ganito ang itsura. Ayan, ano bang ibig sabihin yan kung ganyan, diba? So ito pointer tong dulo na matulis. So kung matulis tong dulo dito, pwedeng sa harapan niya. Ngayon kung dito yung matulis, ito parang matulis yan, so dito sa harapan niya ito. Kaya ang maganda dito kasi walang araw, tinignan na natin yung tulis ng bato, ang purma. Ikutin nyo ito pag-detect kahit meron kayong dowsing rod lang na gamit. By the way, ngayong katapusan na ako hindi pa dumating yung order ko na 6 na piraso na dowsing rod. Pag dumating na yon ay yung aking pipiliin 100. Pero bubunutin ko yon dito lang sa bahay, hindi ko ipapakita. And then 5 ang papadalhan ko ng dowsing rod
ngayong sa katapusan ako pipili. So baka Valentine's Day, di ba? Mapadala ko sa inyo or wala pang Valentine's. So 5 ang manalo ngayon. Ang mabigyan ng dowsing rod. Ang dowsing rod ay divide rod yan. Kapag na-master mo na yan, ay pwedeng utusan mo yan, pwedeng hanapin niya ang gusto mo, pwedeng magtanong ka dyan. Basta divine rod na siya, yung parang napasukan na siya ng energy at parang napasukan siya ng mga spirits of treasure hunters. Divine rod kasi yan ang dowsing rod. Kaya kung magiging itong bali kung active na yung nyo dowsing rod, ay pwede na siyang maghanap. Kung napasin nyo, unang gamit nyo sa dowsing rod ay siya, itong hindi makontrol, kahit saan lang yan turo-turo. Pero sa tatagalan, kapag na-master nyo sa pag-practice, ay malaman nyo na meron talaga siyang tinuturo. At ang tinuturo niya ay mga void space, mga chamber sa loob ng lupa, mga chamber na may tubig, mga metal na nabubulok sa lupa, madetect din yan. At basta mayroong ibinaon sa lupa, kahit bangkay ng tao, madetect niyan ang dowsing rod. Kaya kung mayroong ibinaon, madaan ka doon, mag-ikis yung dowsing kapag na-master nyo na. Kaya ang dowsing ang pinakamura na gamit sa treasure hunting. Pero tested na yan kasi noon pa man yan, ginagamit na yan sa Amerika, sa Europe, ang mga dowsing rod sa paghanap ng ginto at mga nakabaon pang mga bagay. Okay, so ito lang yung kung tingnan nyo itong bato kung anong hugis. Halimbawa, matulis ito na portion dito, so dito yan nakaharap. Pero hindi natin ma-pinpoint kung saan kayo makukay kasi walang araw. So yun nga, i-test niyo by detector or locators or dowsing rod or pendulum. Ang palibot, nasa palibot lang yan. Pinakamalayo na pag-ikot nyo ay 7 meters lang. Ikutin by 7 meters diameter, and then palapit kayo hanggang 3 meters ang pag-detect. So 3 meters malapit, pinakamalayo 7 paikot. At sa mga dulo nito, dito sa kabila, sa dulo niyan, detect kayo, at dito sa kabilang dulo, and then ang loob ng bato. Alright, so yan lang aking pag-analyze sa inyong marker mga kapiyats. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.